Magandang umaga po sa inyong lahat. So, nandito tayo ngayon, very early morning, dito sa Pugo La Union. Nandito tayo sa bahay ko. Siyempre, kapag umagang-umaga, ganito laging ating ginagawa kapag tayo ay nandito sa Pilipinas. So, yan, tinitignan yung mga halaman natin, ang lalaki na. Talagang good job sa aking pinsan na si Tom, na siya yung nag-alaga dito nung wala na si Madam Delia. Si Madam Delia, she did a good job as well. Itong mga halaman. Ang kaso nga lang, marami sa mga ito, kaya ng mga santan na yan, kinain ng kambing nung may nakapasok na kambing dito. At ang aking mga guwaba na tinanim dito, ito yung mga guwapol. So maliliit lang siya na klase ng bayabas, hindi yan tatangkad. At hindi natin pinapatangkad. Kaya tignan nyo, kinakat natin lagi yung dahon niya, yung sa, what do you call this? Yung tops niya. At ito, lalaki na nila. Yeah, tapos, ang ginawa ko dito ngayon ay, of course, kumuha ng young leaves ng guava like this. At ang ating pinakulo ito ng pinakulo kasi maganda daw siya sa diabetic management, heart, at kung ano-ano pa na mga magagandang bagay na idudulot ng guava tea. Kaya yun po ang ginawa natin. So, yung mga gustong ma-update kung ano na nangyari dito sa bahay ko, update tayo. So yan, nag-usbungan ang mga naglakihan ng mga halaman na tinanim natin. Yun nga lang, dahil sa lakas ng bagyo, meron noon yung napakataas dito na bougainvillea na iba-ibang kulay. Kaso nga lang, dahil sa lakas ng bagyo, wala ka talagang magagawa na putol. So, ayan. Itong ating bougainvillea din na maliliit na variety. Ito, pinadala ko to galing sa US last time. Itong mga plastic na white picket fence na yan. Ayan, ito na po ang ating harapan. Ayan. Yes. We go to the back. Ayan. Nawala na yung mga tinanim natin na what you call this, talong nung tayo nandito. Ayan, may mga tira-tira. Ayan. Of course, nawala na rin yung tanim doon na kamatis, hindi naman forever. So, kaya nagtanim na kami doon ng kamote. So, naglagay ulit tayo ng gravel kasi yung mga nilagay natin last time masyadong mga maliliit. At sa lakas ng ulan, na ano siya, na ang tawag doon, hindi ko alam sa Tagalog, na wala. So, ayan ang ating kahoy na balimbing. Balimbing, piyas sa Tagalog, hindi ko alam. Yung pangpaasim. Ayan as in talagang maliit lang yan nung tinanim natin nung nandito tayo. Ayan, ang laki na niya. Ayan, so ito yung likuran na ng bahay. Ayan, mga halaman. Ayan, nawala na yung mga in-ground orchids natin dito. Siyempre, wala naman talagang, alam nyo yun, yung wala naman talagang nag-aalaga. Iba naman kasi pag may talagang nag-aalaga. Yung talagang aalagaan, hindi lang yung dilig-dilig. Pero good job pa rin sa aking pinsan dahil most of my plants, they survive. Na yan. Ito na yung bougainvillea din na tinanim natin dito, Laki-laki. Ito yung dating butas. Ayan. More na bougainvillea dito. Ayan, ang ganda. Ayan. Sa mga tinanim natin dito. Ayan sila. Nawala, of course, yung mga iba pang mga tanim natin. Again, like I said, may mga nakapasok na kambing. Kinain nila. So, yan. Ito yung likod ng ating bedroom. At yun, ang ating what do you call this? Bahay kubo. Punta tayo doon sa bahay kubo. Para makita ninyo. I think I can go this way. I can go this way. Ayan. Ating mga tanim dito. A lot of them survive.
At nawala na yung kamote natin dito pero nagpatanim ulit ako kay Lawrence. Ayan. Ito yung mga bagong tanim na kamote. At ito na ang ating bahay kubo na nilagyan ulit ng barnis ni yung kasama ko ditong nag-aayos sa bahay, si Lawrence. Ayan. Ayan. Kaya ayan, maganda pa rin po ang ating bahay kubo. Nilagyan namin kasi ng trapal para hindi masira yung ganyan. So far, na-survive niya ang mga napakalakas na mga bagyo dito sa La Union, yung mga super typhoon. So ayan, na-survive niya. So itong ating mga citrus, ating mga lemon, sabi ng kasama ko din na kaibigan ko, pamangkin, kamag-anak na nagpupunta dito, kinuha daw niya yung mga bunga noon ng lemon. So that's good, nagbunga ng lemon, kinuha, so that's good. You know, itong ating kalamansi, walang bunga, so probably we need to put up fertilizer. Kaya ito po ang update na sa ating bahay na ating iniwan February of 2025 nung iniwan natin ang bahay na to. So, yan, medyo madilim dito sa loob pa kasi maaga pa ang ating bahay sa loob. So far, so good. Yan, marami akong mga pinapalaba kaya marami dyan. Okay pa naman. Yan. Madilim, right? Itong ating bedroom, hindi ko pa inaayos. Nilinis ko kasi siya. Kasi lagi nakasara ang bintana. So, smell musky. Yan. So, update ko lang po kayo. Alright. So, nasira yung faucet natin dito. Papalitan natin kasi yung faucet na nilagay natin yan galing sa Amerika. Hindi nakayanan yung mga maliliit na bato na galing sa bukal ng tubig. Kaya nasira. So, we have to buy. Mas maganda lang yung made in the Philippines. Pag hindi galing sa deep well ang inyong ginagamit na tubig. Ayan. Ayan yung mga, kita yung mga yan. Ayan oh. Nung kasagsagan ng bagyo dito, nag-leak ang ceiling, ang rooftop na papaayos natin. Ayan, kaya yan ang nawala. Mga pintura. Ayan. But, I like my house. It's very, napaka-aliwalas niya. Ayan. At of course, ang ating dirty kitchen. Yan. Ito ang ating dirty kitchen. Yan, hindi pa siya naayos. Siguro papaayos ko this time. Yan. Yan. Okay. At yung ating nilaga na dahon ng bayabas. At tayo po ay magtsatsaa na. Ito medyo hinintay lang natin na lumamig ng konti. Ito po yung bayabas. Yan, bayabas leaves. Tea leaves. At ipinaayos ko na rin itong hagdanan papunta sa taas. Diba? Kasi very rough ito dati. Ayan. Naayos nila. Pero hindi ko alam bakit may crack-crack. Ayan. Ayan, ito yung paakyat sa taas. Ayan. Ito na po ang ating rooftop na daming leak dito nung kasagsagan ng bagyo. Pero buti na lang, yun lang ang nangyari at hindi nabasag yung mga salamin ng mga pintuan sa lakas ng bagyo. Magkasunod-sunod na lakas ng bagyo dito sa La Union. Kaya yan. Marami pa tayong mga kahoy-kahoy dito na at kung ano-ano pang mga tira-tira na pwedeng gamitin. Ayan. Okay. That's our update. And again, yan o, ganda ng view. Pagpunta ka dito, puro green yan. At mga lupa yan, ng mga tsuhin ko yung mga most ng mga nakikita dyan. Ayan. Ayan, ito po ang makikita mo sa umaga.
Ayan. Yan. Ang ganda.